children of the world. This is the community unites to grow. Of 15 years that never gets old. Let's make your son a behold. Stronger, you sana. Together we are number one. Stronger, you sana. We grow and serve as one. For the better community, serving and providing for our health needs, forming endure friendship, building a greater world. Stronger, you sana. Together we are number one. Stronger, you sana. We grow and serve as one. Yo, listen up, it's time to rise. You sana Pilipinas, we aim the sky. From Luzon to Visayas and Mindanao. Stronger, you sana ang sinisigaw. Handa kami tumulong, yan ang galaw. Kalusugan mo palagi ang tinatanaw. Ikaw ang laging inuuna. Sa buong Pilipinas nangunguna. Stronger, you sana. Together we are number one. Stronger, you sana. We grow and serve as one. Stronger, you sana. Together we are number one. Stronger, you sana. We grow and serve as one. Stronger, you sana. Together we are number one. Stronger, you sana. We grow and serve as one. Stronger, you sana. Together we are number one. Stronger, you sana. We grow and serve as one. Ayan. Good evening everyone. Welcome to another episode of Wellness Weekend Talk. I am James Lariosa, your corporate pharmacist here in Makati office. Ayan. So for today's episode, pag-uusapan natin yung ating bones, no? Ano bang meron sa bones, no? Ano bang ginagawa ng bones sa ating katawan? And for our product highlight, pag-uusapan natin si USANA Magnical D. Right? Ayan. So, punta na tayo doon. No? Before I discuss or before tayo pumunta doon sa ating product highlight, no? Let's understand kung ano ba si bones, no? Ano bang meron sa bones and ano-ano ba yung mga function ng bones, no, sa ating katawan. Ayan. Si bones, number one dyan, siya yung nagsisilbing framework, no? And it acts as or it support, no, yung ating buong muscles or yung ating buong katawan, no? The skeletal provides the framework that support yung ating body's needs, no, to stay rigid and upright. No, yun yung ginagawa ni bones. And also it serve as a attachment dun sa ating mga muscle group. Huh? Doon nakakabit yung ating mga muscles, no, sa ating bones. And also it acts as a lever and allow the muscle flexing and extension or yung pag flex and extend ng ating muscle, no. Ayan yan. Kaya natin nagagalaw yung ating mga muscles, no. Also the important muscle attach, it helps, no, tumutulong to sa atin para tayo makapaglakad, makatakbo, makaupo and makastand. Ayan, yan yung mga primary function ng ating bones. Ayan, it also help us to for blood cell production, no, kasi sa bones makikita yung ating bone marrow, di ba? And yung ating bone marrow, ang ginagawa ng bone marrow sa atin, siya yung responsible for creating a billion of red blood cells daily, no, araw-araw, no, along with the white blood cells and platelet. No, white blood cells, siya yung nag-act ng or siya yung it fights, no, yung ating mga or dun mga foreign substance na pumapasok sa katawan natin.
no? Yan. So, yun yung mga main function ng ating bones. Ayan. And merong trivia dito, no? Ang sabi dito, si bones, no, nag-i-stop siya ng grow in length before nang makarating tayo ng age 20, no? Kasi number 1 dyan, the age 20 or before 20, doon na nagsasara yung ating growth hormones na tinatawag. No? Ayan. It provides, sabi dito, it provide body with strength and mobility throughout your whole life. It maintain these important organs, will keep your bones working for years to come. No? Ayan. And femur, alam niyo ba na ang femur or yung ating thigh bone, no, yung sa ating leg part, no, siya yung pinaka longest and strongest bone na makikita sa katawan natin. Yan. And makikita naman yung ating shortest bone sa ating middle ear or yung stapes na tinatawag, no? And alam niyo ba na nagdi-decrease or kumukonte yung bones natin as we age, no? Ayan, magkakaroon tayo ng separate discussion diyan kung bakit ba kumukonte yung bones natin or bakit mas maraming bones yung mga bata or yung mga kids or mga children, no? Compare mo sa adult, na di-discuss natin sila. Magkakaroon tayo ng special topic for that. Ayan, and next dyan is the better foundation, no? Yung ating bones is made up of calcium and other minerals. And 99% ng calcium and other minerals is na-stores dun sa ating bones and teeth, no? And the other natitirang percentage is makikita dun sa ating blood and sa cells. No? Ayan, discuss ko rin kung ano ba yung kahalagahan or what are the main function, no, nung ating calcium, especially dun sa ating bones. Diba? Yan. Next is, ayan, calcium. Nag-a-act siya as muscle contraction, nerve conduction, blood coagulation, hormone release, energy production, and immunity. And the most important thing ginagawa ng calcium sa ating bones is nag-a-act siya or kailangan siya ng katawan natin to keep yung ating bones na maging dense and strong. No? Kasi once na bumaba yung density ng ating bones, no, or once na kulang na ng calcium yung ating bones, bumababa na yung bone density na tinatawag natin. And once na mababa na yung bone density natin, doon na nagiging brittle and fragile or rumurupok yung ating bones, no, yung ating buto. No? Ayan, kaya yun yung important na or kung bakit importante yung calcium sa ating bones. No? Ayan. And, syempre, as we age, bumababa yung level ng ating calcium sa katawan, especially sa bones natin, no? Kaya, pagdating ng 30 years old nung isang tao, doon na nag-start bumaba, no, yung calcium level sa katawan natin. So, doon na nag-start rumurupok yung ating buto or pagbaba ng density ng ating bones. Kaya, pansinin nyo, if madulas ka lang konti or matapilo ka lang konti, di ba? Nagka-crack or nababali yung buto natin. That's why, no, kailangan natin to supplement, no, yung calcium dun sa ating bones or sa ating katawan, no, para kahit papaano ma-prevent natin yung mga fracture o yung injury sa bones natin, no. And meron tayong daily recommended intake ng calcium, no, as depende sa age, no. For 9 to 18 years old naman, no, kailangan at least, no, daily to, no, every day, kailangan meron tayong 1,300 milligrams of calcium na tinitake. Right? And for 19 years old to 50 years old, at least 1,000 milligrams, no, ng calcium per day. And for 51 and older, at least 1,200 milligrams ng calcium per day. So mapapansin nyo, from 9 to 18 years old, mas mataas, no, yung calcium na kailangan ng katawan. Kasi yung 9 to 18 years old, doon na developing pa lang yung bones, no, sa katawan natin, no? Kaya mas kailangan niya ng mas higher, no, na dose ng calcium. And sa 51 years old and above naman, dito na totally sobrang baba na ng level ng calcium sa katawan natin, especially sa bones natin. Kaya kailangan natin ng medyo higher, no, or high dose pa ng calcium na intake or supplement sa katawan. Yan. And alam nyo ba, as of 2019, estimated 8.1 million ng mga Pilipino ay merong osteoporosis. Especially mga 50 years old na
Pilipino, no? Merong osteoporosis. And ano ba, Sir James, yung osteoporosis, no? Ang osteoporosis po, ito po ay isang bone disease, no? Na nade-develop pag yung ating bone mineral density or yung ating bone mass is bumababa na. In short, pag bumaba na yung calcium level sa katawan natin, no? When the structure and the strength of the bone changes, no? Yun rin yung cause kung bakit tayo nagkaka-osteoporosis. And this can lead to decrease ng bone strength and pag-increase ng ating mga risk fracture o yung pagkasira or pagkabali ng ating mga buto, no? And sabi nila yung osteoporosis is a silent disease kasi wala siyang sintomas or hindi mo mapapansin or hindi mo malalaman or makikita yung sintomas, no? And you may not even know if you have disease until mabalian ka ng buto, sabi nila, or ma-break yung bone mo, no? And osteoporosis is one of the major cause ng fracture, especially sa mga babae. Pag na-reach na nila yung post-menopausal stage, no, sa mga babae. Kasi, pag na-reach na yung post-menopausal stage, bababa na yung inyong mga enzyme and yung inyong hormones. Pag bumaba yung inyong hormones, kasabay nun yung pagbaba ng calcium and magnesium, no? Kaya, number 1 to sa mga na-reach na yung post-menopausal stage sa mga babae. No? And Sir James, paano ba namin mape-prevent, no, yung pagkakaroon ng fracture sa bones and pagkakaroon ng osteoporosis? Number 1 dyan is staying physically active, no? Participate tayo sa mga weight-bearing exercise, yung walking, jogging, and running, no? And limit natin yung alcohol intake. Or kung pwedeng iwasan natin yung alcohol intake. And isa pa sa nagkaka-cause kung bakit tayo nagkaka-osteoporosis is yung smoking or yung paninigarilyo, no? Even tobacco smoking yan or vape smoking, no? Masama po yun. So, much better na limit natin or prevent or quit yung smoking, no? Ayan. And eating a nutrition diet, yung mga rich sa calcium. Ano ba yung mga rich sa calcium? Number 1 dyan is yung ating mga dairy product, milk, di ba? Yung meat, red meat, ayan, yung mga seafood, no? Rich in calcium din po yan. And number 1 dyan sa eating nutrition diet is yung supplementation. Ha? Supplementation ng calcium or yung calcium supplementation na tinatawag natin. That's why USANA nag-create siya or meron siyang calcium supplement, no, for adults, no? Yan si USANA Magnecal D. And hindi lang calcium ang meron sa USANA Magnecal D, 'di ba? Discuss natin one by one kung ano yung meron sa USANA Magnecal D. Ayan, meron siyang calcium, no, na minerals na yung ating Magnecal D. Not just simple calcium, may siyang calcium carbonate and calcium citrate. And alam naman natin that calcium is the most abundant, no, minerals na makikita sa katawan natin, especially sa bones natin. And meron din siyang vitamin D, no? Ang ginagawa naman ng vitamin D, no, tinutulungan niya yung calcium, no, to fully absorb doon sa ating katawan, especially sa ating bones, ba? Alam niyo ba that 85%, no, ng calcium ay hindi na-absorb ng katawan natin pag walang vitamin D. No? Ganun ka-importante yung calcium, yung vitamin D sa absorption ng calcium natin. Kaya laging partner 'yan, no? Calcium plus vitamin D, no? Good thing with our USANA Magnecal D, meron siyang partner na vitamin D, no, or yung ating cholecalciferol. And not just vitamin D, meron din siyang magnesium, 'di ba? Combination siya. And also the good thing with this is meron siyang ratio ng 1:1, no, calcium and magnesium, 'di ba? So pantay yung dosing ng ating magnesium and calcium, no? So Sir James, ano bang ginagawa ng magnesium sa katawan natin, no? This is the advantage, no, ng ating USANA Magnecal D with the other product na calcium supplement. Kasi ang ginagawa ni magnesium, kino-convert yan or siya yung nag-activate ng vitamin D para ma-absorb nung katawan natin yung ating calcium, no? Para ma-fully absorb nung katawan natin yung calcium, ba? Ginagawa ni magnesium, na inactivate yan si vitamin D so that yung vitamin D, no, tulungan niya ma-absorb yung calcium sa katawan natin. Right? So yun po yung ginagawa nung magnesium and vitamin D sa katawan natin, no?
And too much calcium, too little magnesium, meron siyang health implication. No? Kaya, mas better na perfect or 1:1 yung ratio nung ating, or pantay yung ratio nung ating calcium and magnesium. No? Which is, good thing meron sa ating Usana Magnical Tea. No? Ayan, meron siyang contain a 1:1 ratio of calcium to magnesium to help na ma-restore yung optimal ratios. Ayan. So, bakit ba natin iinumin or bakit ba natin kailangan ng Magnical D? Number 1 dyan, to support yung ating strong bones, di ba? At also for the neuromuscular support, for heart support, kasi meron siyang vitamin D and magnesium, energy and steady glucose level, and help mood stabilize kasi meron siyang magnesium. Right? Ayan. So ayan, so sa mga nagtatanong, actually may mga nagtatanong sa akin, no, yung Magnical, di ba, can upset the stomach, no? The higher intake of the supplemental magnesium can lead to a gastrointestinal discomfort, no? Pag naka-experience po tayo ng any discomfort, especially sa ating gastro or sa ating sikmura or sa ating stomach, no? I-reduce lang po natin yung ating daily dosage or gradually increase yung desired level nung daily intake natin, no? Magdadagdag or magbabawas lang po tayo if merong something discomfort tayong naramdaman. No? Ayan. And meron ring nagtatanong sa akin, no, it is possible ba to take too much calcium, no? The advice lang po na pag-take ng ating Magnical D is at least 2 tablets a day, no, for adult, no? And there are some pag nasobrahan kasi tayo ng calcium intake, no, pwedeng magkaroon tayo ng konting pagdadumi or pagtatae, no, yung diarrhea na tinatawag. And pag usually pag 200 or rather 2,500 milligrams a day tayo, no, yun na yung pinaka-maximum intake ng ating calcium. Ayan, so that's it for our Wellness Weekend Talk segment, no, for bones and Magnical D. If you have questions, no, PM me or direct message me sa aking Viber or email na james.lariosa@usanaing.com. No, so, ayan. And before kung i-end itong segment na to o yung ating Wellness Weekend Talk, meron lang ako certain announcement, no, na i-announce. Bukas na po yung ating Beauty and Business Forum Davao. Sa mga hindi pa nakakabili ng ating ticket sa Davao, no, pwede pa po tayong bumili and pwede rin tayong bumili on-site or doon mismo sa ating venue. Ayan. And that's it for this episode. Thank you so much for listening and thank you for watching, guys. I hope marami kayong natutunan. Again, I am James Lariosa, your corporate pharmacist here sa Makati office. Thank you and see you next week.